ng tao! Ang tabo-tabo ng utak mo! Hindi po ba? Sobrang iksi po ng paldang pinusuot niya sa akin. At saka, ito po, kitang-kita po yung likod ko. Pati po itong Makulit ka eh, sabi sa'yo, papahamak ka yung dyan. panty rin po na may ruffles, hindi po ako komportable. Kailangan po ba talagang ganitong isuot ko sa pakikipagkita natin sa kaibigan ninyo ni Pasaway Chubart? ka eh. Pinagmamalaki nga kasi kita sa kanya. Ang sabi ko, abay, itong batang ito hindi lang matalino, kundi maganda at sexy pa. Dahil nga doon sa mga sinabi ko, natuwa siya at nangakong ihahanap kanya ng sponsor sa scholarship. Hindi ba yun ang gusto mo? Opo, Chang. Yun po talaga ang wish ko. Ang makakuha ng sponsor sa pag-aaral ko. Kaya nga, halika. Pati makeup mo, dadagdagan natin para mas lumutang pa ang ganda mo. Pati kilay. Medyo kapal natin ang guhit. Ano ba? Kanina pa kayo sa salamin eh. Kanina pa tawag ng taong kausap ko, ano ba? Sa sobrang tagal nyo pa nga pera na maging bato pa. Huwag ka nga negative. Sige na, lalabas na kami. Tumawag ka na ng taxi. Kanina pa naghihintay yung taxi sa labas. Tinubukan na nga ng balbas yung driver. Saka hihintay sa inyo. Next. Isa na namang natatanging tulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pagkakataon ang Lahang. bukas. Gamat, maya-maya. Ating gamat. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang ito ang Ating simula leche ng plan. paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. May pangako. Babawas ng tayo ng panty sa leche. Chang, kaninong bahay po ito? Bakit ang dami pong mga lalaking pumapasok? Labas-pasok po. Tapos na yata mag-tsa si mama. At saka, bakit dito po ninyo ako tinala? Ang sabi po ninyo ni Chubart, makikipagkita tayo dun sa kaibigan ninyo na magpapautang sa inyo ng perang gagamitin ko sa enrollment. Dito nga yun. Ito yung bahay. Sinundo na sa loob ng tiyong mo si Gringo. Siya magbibigay ng pera sa atin. Kaya maghintay ka lang dito. Pwede ba ayusin mo yung mukha mo? Ka sa mga lalaking dumadaan, okay? Nakita ko po sa dinaanan nating isang kwarto. Ang daming nag-iiyakang batang babaeng makakaedad ko. Ikaw pag hindi ka pa tumigil ng katatanong, susundutin ko na yung mga mata mo. Ayan na pala yung tiyong mo eh. Tsaka si Gringo. Mais ka dyan. Ayos. Ano? Tara na. Nasa akin na yung pera. Binili kay Gringo na may-ari nito kasa. Kaya pwede na tayo malis. Paano, Gringo? Ikaw nang bahala dito sa pamangkin ko, ha? Pagpasaway. Bigyan mo ng isa. Ano pong ibig ninyong sabihin, Chang? Bakit iiwan po ninyo ako dito? Pero na nga, Arvido. Lalo lang mag-iina
Halika na sa loob. Tino tayo ng aking damit. Masakit ang dibdib ko. Sinantay ko kahapon. Ano ba nangyari sa inyo? Biglang nanikip ang dibdib ko, anak. Naalala ko si Pahamak na Karen. yung anak mo. Biglang pumasok siya sa isip ko. Tiga sa ulo eh. Ay, Nay, ang mabuti pa, magsara po tayo ng maaga ng karinderya. Para maaga rin po yung mga pagpahinga. Ang gusto ko makita ang kapatid mo, Francis. Gusto ko siyang makausap at mayakap. Sige po, Nay, mamayang pagkalagpit natin, dadalawin natin siya kina Chang Armida. Miss ko na rin pong makita si Bunso eh. Iba ang pakiramdam ko, Francis. Bigla ako kinabahan nang bigla siyang pumasok sa isip ko. Hindi kaya may nangyaring masama sa kapatid mo. Napapahamak na. So, dami kong tiklupin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako. At bukas. Oh, andito na naman kayo mag-ina? Talagang kayo, gustong-gusto talaga niyo pinagtatabuyan ko kayo, ano? Nasaan si Karen, ate? Matagal ko na siyang hindi nakikita at nakakausap. O hindi ba nag-aaral yung anak mo? Natural na sa eskwelahan. Hindi po kasi siya sumasagot sa mga text sa tawag ko. Kaya pumunta na po kami dito ni Inay. Eh, busy nga sa mag-aaral. Mhm. Eh, kung ako nga, hindi ko rin halos makausap dahil laging wala rito sa bahay. Madalas, sa bahay ng kaklase gumagawa ng project. Eh, yun ang palagi niyang dinadahilan sa akin kapag sinisita ko. Saan ba siya nagpa-enroll? Mas mainam yatang sa eskwelahan na lang namin puntahan para magkita kami. Ay, malay ko ba dyan sa anak niyo? Eh, siya lang namang mag-isa ang nag-enroll sa sarili niya eh. Kaya hindi ko alam kung saan lupal pinag-aaral. At pwede ba magsilayas na kayo? Kahit halugugin niyo ang bahay ko. Wala rito si Karen. Wala! Titikot tayo. Sinantay. Aking damit. Ano sabi mo, Bart? Ipinasok nyo ni Armida sa kasa si Karen? Oo, bayaw. Alam mo naman yung... Ano sabi mo, Bart? Ipinasok nyo ni Armida sa kasa si Karen? Oo, bayaw. Alam mo naman yung kapatid mo. Kahit pakadugo niya, basta't pagkakapirahan, walang pakialam yun. Eh, paano kung hanapin dito ni Amparong anak niya? Narito nga rin kahapon si Amparot. Yung si Francis na anak, pilit hinahanap si Karen. Siya, wala rin siya doon. Araw-araw po pagkagaling ko po sa eskwela, lagi akong dumadaan at nag-aabang dun sa university na gusto niyang pag-enrollan at lagi niyang kinukwento sa akin nun. Pero hindi ko po siya nakita ron kahit minsan. Sa bawat araw na natatapos na hindi natin nakikita kapatid mo. Parang dinudurog ang puso ko. Kung lilipas pa ang mga araw na hindi pa rin natin siya makikita, Francis, hindi ko yata makakayanan. Hirap na ang kalooban ko. Para na akong mamamatay. Nay, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Naniniwala po ako na gusto rin po tayong makita ni Karen. At isang araw, siya na ang gagawa ng paraan para makausap tayo. Pero iba ang kutob ko, Gagawa Francis. tayo ng pizza bukas. Meron tayong green olives. Si ating sa hindi natin At pagkakatagpo sa meron tayong buharat ulit. na kung meron mang may alam sa At kinaroroonan pabili ni tayo Karen, ng cinnamon. walang iba, Bibili din ako ng kundi ang cinnamon Tia Armida mo. roll. Ang totoo po, nagdududa na rin po ko sa Itlog kung yan. dinadahilan sa atin ni Chang tuwing hinahanap natin si Karen sa kanila. Dahil kung nandoon po talaga si Bunso, kahit naiinis siya sa pagpabalik-balik natin doon, di siya makatitiis na di tayo harapin kahit labag sa loob niya. babalikan ko ang Tia Armida mo.
sasabihin niya sa akin kung nasaan si Karen o kalilimutan kong nakatatanda siyang kapatid ng tatay niyo at ipaghahampasan ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika! Kapag sinabi ko sa'yo, isuot mo ang manipis na title nito. Isuot mo. Ayoko po, kuya. Hindi ko na po kaya yung mga pinagagawa niyo. Baka wala niyo na po ako dito. Susuot mo ito o ibang Bartolina na naman kita. Mas pipiliin ko pa yung Bartolina kaysa sa ikulong sa malaimpianong kwartong ito na kung sino-sino mga hayok na lalaki nakakasama ko. Ikaw, masyado ka nang nagiging pasaway. Pati mga customer, iniinip mo sa paghihintay sa'yo. Maghuhubad ka ba o wawarakin ko yung suot mo? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Paano Leche Blanc. Bawas tayo ng leche Blanc. Ito leche Blanc. Nay, bigla ako nagising sa iyak niyo. Bakit po? Ano pong nangyari sa inyo? Napanaginipan ko kapatid mo. Nasa panganib siya. Humihingi ng tulong. Sabi ko na nanaginip na naman kayo. Anak. Sandali po, kukunin ko lang yung tubig na nasa lamesa. Ito po, Nay. Uminom muna kayo para lumuwag yung pahinga nyo. Pagkatapos po, sa kanya kwento sa akin ng panaginip nyo. Nakita ko sa panaginip ko. Nasa isang madilim mga kapatid mo. Pinamaltrato, inaabuso, at ang mas nakapagpapatugo sa puso ko. Hinahampas siya ng latigo sa katawan ng kung sino-sino. Mahigit isang taon na rin po nating hinahanap si Karen, Nay. Masakit po. Pati si Chang Armida at yung kalivin niya. Wala na rin sa bahay niya. Pinaupahan niya sa iba yung bahay. Lalo tuloy lumabo ang tsansang makita natin si Bunso. Maliit lang ang mundo, Francis. Alam ko, isang araw, makakasalubong ko sa daan si Ateng. At kapag nangyari yun, ipatitikim ko sa kanya ang galit na matagal nang naipon sa aking dibdib.